Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Si Yaonan ay napahinto sa gulat nang maramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Sinabi niya, baka masyado lang hindi ka panipaniwala ang mga nangyari ngayong araw, kaya ako nagiging paranoid. Habang pinagpapawisan at kinamot ang kanyang ulo, umupo si Yaonan, tiningnan ang sistema, at bumulong sa sarili, ang kaluluwa at istruktura ng buto ay kumakatawan sa tibay ng katawan. Sinasabi na ang dalisay na yang napangangatawan ni Jibo Meyong ay may hindi bababa sa pangatlong antas ng likas na istruktura ng buto. Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema. Host, si Yaonan kasalukuyang kalagayan, lakas ng espiritu, ika-4 na antas, 500 puntos mula sa 2,000, pangangatawan, ika-8 antas. 289 mula sa 500, lakas ng kaluluwa, ika-8 antas, 276 mula sa 500, tibay, ika-8 antas, 100 mula sa 500, affinity sa apoy, ika-9 na antas. 75 mula sa 100, napabuntong hininga si Yaonan. Kahit bahagyang bumuti ang aking pisikal na kalagayan nitong nakaraang 2 araw dahil sa sistema, kung gusto kong pumasa sa pagtatasa sa loob ng 1 buwan, kailangan ko pang magsanay ng husto. Tignan natin kung may angkop na lihim na kaharian para sa akin. Kinuha niya ang isang bagay, ipinikit ang mga mata, at nagtuon ng konsentrasyon. Naisip niya sa sarili, ang yungib ng 7 bituin, 18 palapag, bawat isa ay nagpapahintulot sa isang tao na maunawaan ang landas ng eskrima at teknik ng bulalakaw. Ang kahangahangang tor ng espada, 79 na palapag, bawat isa ay kayang buksan ang tunay na potensyal ng isang tao. Ang lawa ng hangin at ulap. Maraming lihim na kaharian, pero wala sa mga ito ang makapagbibigay ng malaking pag-unlad sa akin. Ang nakabukas na kaharian ay naglalaman ng hindi mabilang na kayamanan at biyaya, pero puno ito ng kumukulong lava at mabagsik na hangin. Ang matagalang pananatili rito ay lubhang nakasasama sa katawan ng isang kultibador. Nahanap ko na. Isang lihim na kahariang para sa akin. Sa determinasyon, sinabi ni Yaonan, dahil hindi rin naman ako makatulog, mabuti pang puntahan ko na ito. Sa ibang lokasyon na pabuntong hininga si Yu Bingyon, Hai. Si Yu Bingyon at Jin Xiu ay nakatitig sa kumikislap na kristal na bola. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa kanilang malulusob na dibdib. Mahinang bumulong si Yu Bingyon, siguro dapat tapusin ko na ang gabing ito. Biglang itinuro ni Jin Xiu ang kristal na bola at napasigaw, Senior Sister. Si pang-4 na Junior Sister at si Yaonan. Agad na lumapit si Yu Bingyon sa kristal na bola, hinawakan ang ulo ni Jin Xiu at sumigaw, ano? Magkasama si Namuli at Yaonan. Sa lawa ng hangin at ulap habang nakatayo sa lawa, hawak ang kanyang sisidlan ng alak, uminom si Molly habang pinapaligiran ng liwanag ng buwan. Sa hindi kalayuan, dahan-dahang lumapit si Yaonan at bumulong sa sarili, nakakaasar, gusto ko lang naman sanang maghilamos para magising, tapos bigla akong napadpad sa ganitong nakakagulat na eksena. Delikado ito. Mabubulag ba ako? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumidikit sa katawan ni Molly ang kanyang basang kasuotan, habang namumula ang kanyang pisngi dahil sa epekto ng alak. Nauutal na sinabi ni Yaonan, patawad, hindi ko alam na nandito ka. Hindi ko sinasadya. Naisip niya, paano ko ipapaliwanag ito nang hindi siya sumisigaw at tinatawag ang lahat. Biglang inihagis ni Molly ang kanyang sisidlan kay Yaonan. Agad niya itong sinalo sa gulat. Umiti si Molly, tuyo ang iyong labi, gusto mo rin bang uminom? Napakurap si Yaonan. Hindi niya ako pinagsisigawan at gustong bulagin. Hindi ko ito inaasahan. Walang pag-aalinlangan, uminom siya ng isang malaking lagok ng alak. Sa sumunod na sandali, sumabog ang apoy mula sa kanyang bibig at napasigaw siya, Hua. Ang tapang nito. Napatawa si Molly. Hindi masama, hindi masama. Tinitigan niya si Yaonan at seryosong sinabi, gusto kita. Basang-basa pa rin, ang halos malinaw niyang kasuotan ay dumidikit sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Yaonan at bumulong, ang tapang mo para uminom ng ganito sa murang edad, bihira yan. Habang hinahaplos ang baba ni Yaonan, napaisip ito, masyadong malapit. Namula ang kanyang mukha nang makita niya nang malapitan ang katawan ni Molly. Biglang tinusok ni Molly ang kanyang dibdib, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Napatawa ng hilaw si Yaonan, hahaha, mabango talaga ang alak ni Senior Sister. Kahit 10 milya ang layo, mahirap pigilan. Habang gumagapang papalayo, sinabi niya, pero Senior Sister, mahina ang tolerance ko sa alak ni.
Biglang umindak si Molly at umungol, nahihilo ako eh. Nawalan siya ng balanse at bumagsak kay Xiaonan. Nanlaki ang mata ni Xiaonan habang nakikita ang isang pares ng malalambot at malalaking bundok na mabilis na bumabangga sa kanyang mukha. Boom! Bumulusok sa kanyang mukha ang malulusog na dibdib ni Molly habang tuluyang bumagsak ito sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang bawat pulgada nito. Namula at nauutal si Xiaonan, gabi na baka mas mabuting umuwi ka na, senior sister. Ngunit, habang nakadapa pa rin sa kanya, bumulong ng mapanukso si Molly, ang lamig ni sister. Little brother, pwede mo ba akong painitin? Biglang namutla ang isip ni Xiaonan. Senior sister, ikaw. Lalong lumapit si Molly at bumulong sa kanyang tainga, ang pagkakataong ito ay nasa harapan mo na. Bakit hindi mo samantalahin? Napalunok si Xiaonan. Naging pula ang kanyang mga tainga at pinagpawisan siya ng husto. Dahan-dahang sumampa si Molly sa kanya at umupo sa kanyang kandungan. Naisip ni Xiaonan kung ganito na rin lang ang usapan. Samantala, lihim nang umisi si Molly, Jenny, pinlano ko na ito mula pa nang umalis ang brat na ito sa kanyang pintuan. Inaagaw niyo ang aking disipulo. Panaginip lang. Sa malayo, pasigaw na sinabi ni Yu Bingyun, Molly, hindi ito patas. Sinasamantala mo ang batang ito. Isang guro na gumagawa ng ganito ay kahiya-hiya. Jin Xiu ay sumabat na. Anong disipulo ang makakatanggi sa ganitong pagsubok? Hindi ka disipulo, inaabuso mo siya. Napasigaw si Yu Bingyun, isang kahihiyan. Isang halimaw. Patuloy nilang pinanood ang eksena sa loob ng kristal na bola, puno ng matuwid na galit ang kanilang mga mukha. Samantala, si Xiaonan, na nakadagan pa rin sa ilalim ni Molly, ay biglang nagkaroon ng ideya. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay patungo sa malambot at mayamang dibdib ni Molly, ngunit sa huli, sa halip na hawakan yon, bigla niyang dinampot ang sisidlan ng alak at iniabot ito sa kanya. Kung giniginaw si senior sister, bakit hindi ka uminom ng kaunti para uminit? Nanlaki ang mata ni Molly sa gulat habang hawak ang sisidlan. Matapos ang ilang segundong katahimikan, itinapon niya ito palayo at napaisip, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang pagpipigil ng brat na ito. Napabuntong hininga siya pagkatapos ay umupo sa di kalayuan. Sa hitsura ng suot mo, isa ka sa mga bagong disipulo ngayong taon, hindi ba? Ano ang ginagawa mo sa ganitong liblib na lugar? Sumagot si Xiaonan, Napadpad ako rito para tuklasin ang lihim na kaharian ng apoy at hangin ng ating sekta ng espada, pero hindi ko pa natatagpuan ang pasukan. Naisip niya, teka, bakit parang biglang ibang-iba ang takbo ng kwento? Napairap si Molly. Ang kahariang ito ay puno ng mabagsik na hangin at lasong apoy. Ang isang ordinaryong kultibador ay hindi mabubuhay sa loob. Sa antas mo, para ka lang naglalakad patungo sa sariling kamatayan. Tumango si Xiaonan, alam ko. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido. Mula sa kanilang pananaw, parehong napaisip sina Jin Xiu at Yu Bingyun, ang batang ito. Nasiraan na ba siya ng bait? Tahimik na naupo si Molly, halatang naiinis. Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, nakakuha ng tahimik na pangungutya. Espiritu Panandang Pandagdag 25, nakakuha ng tahimik na pangungutya. Espiritu Panandang Pandagdag 25, nakakuha ng tahimik na pangungutya. Espiritu Panandang Pandagdag 25, kumikislap ang mata ni Xiaonan. Karaniwan, ang panlalait o pangungutya ay nagbibigay lang ng 5 o 6 na puntos sa espiritu. Anong antas meron si senior sister? Bakit ang dami niyang naibibigay sa akin na lakas ng kaluluwa? At 3 beses pa. Tumayo si Molly at pinagpag ang kanyang kasuotan. Ang kahariang ito ay hindi dapat pinapasok ng isang katulad mo. Ang pagsugod ng walang paghahanda ay mauwi lang sa kabiguan, mas mabuti pang bumalik ka at magpahinga. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang hinawakan ni Xiaonan ang kanyang malambot at maputing pulso. Ngumiti siya at sinabing, mahaba pa ang gabi. Paano kung ipagpatuloy natin ang ating mas malalim na talakayan, senior sister? Namula si Molly at napaatras ng isang hakbang. Ikaw anong balak mong gawin? Lalong nag-init ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo.
Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.